itong mga pinagmamalaki ng mga DDS na mga bayani daw. Anong sabi ni Loren Legarda? Ha? Saludo daw siya dito sa mga bayaning ito. Ang problema, itong sinasabi ni Loren Legarda ng mga bayani, pagpatawag nila Cayetano, pagpatawag nila Marcoleta, dumadalo. Matatapang, dumadalo. Pero kapag pinapatawag na, hindi na sila Marcoleta at makakaharap na nila yung mga taong inaakusahan nila na tumanggap daw ng mali-malitang pera, wala na, tumatakbo na. Yan ang problema. May pinost si Mike Defensor, yung humahawak sa kanila, yung kanilang amo. Ang amo naman talaga nila si Mike Defensor eh. Sabi ni Mike Defensor, pinost ni Mike Defensor yung sulat at sabi ni Mike Defensor, ang sabi daw ni Cayetano, sinabihan itong mga ex-Marines na wag a-attend sa patawag. Ang rason nila, hindi naman daw official, lehitimo o legal ang Blue Ribbon Committee nila nila Erwin Tulfo. Yan yung kaya hindi daw a-attend yung mga ex-Marines. Dapat sa part nila nitong mga ex-Marines, umattend din sila para ipakita nila na totoo yung sinasabi nila. Na kahit harap-harapan nandun yung mga taong binabanggit nila, hindi sila natatakot. Di ba dapat ganun? Kasi ang dami nilang inaakusang mga tao na tumanggap daw ng mali-malitang pera. Laila de Lima, Flavie Villanueva, dating Senador Sonny Trillanes. Di dapat nandun sila. Panindigan nila yung mga sinabi nila. Yun yung talagang matapa. Ang problema, katulad nung isang araw, yung hearing ng Blue Ribbon ni Pia Cayetano sa ni Marcoleta. Nung nalaman ni Congressman Alvarez ng Palawan na inaakusahan siyang tumanggap ng mali-malitang pera, kaagad-agad pumunta siya doon. Pumunta si Congressman Pipito Alvarez. Gusto niyang ikumpronta yung mga ex-Marines na yan, pati si Mike Defensor, pati si Marcoleta. Pagdating niya, umalis na yung mga ex-Marines, si Mike Defensor umalis na rin. Si Marcoleta bigla ring tumayo. Umiskapo. Anong klase naman yung mga yan? Yan yung problema sa mga ito. Yan ang problema sa mga ito. Magaling lang sila pag wala yung wala yung inaakusahan nila. Kasi inaakusahan nila, tumanggap daw ng mga malitang-malitang pera si ganito, dinalhan daw nila, diniliberan daw nila. Dapat kung totoo yung sinasabi mo, kahit nandyan yung mga sinabi mong dinalhan nyo ng pera, syempre may karapatan din yun kumprontahin sila, itong mga ex-Marines. Pero wala eh. Wala. Kaya yan mga kabunyog, yan ang problema dyan sa mga ex-Marines na yan. Pag sinabi mo pa namang Marines, matatapang, di ba? Kaya nga sabi ng AFP, huwag nyo nang tawagin yan na ex-Marines, nakakahiya sa amin. Di ba? Imaginin nyo, si Congressman Alvarez, inaakusahan nila, biglang umakyat nung araw na yun. Actually, ano nga yun yun? Wala na siyang pakialam si Congressman Alvarez kung sino yung kikilalaning liderato ng Senado, kung si Gatchalian o si Cayetano. Basta sa kanya, gusto niyang ilinisin yung pangalan niya. Kasi binabanggit ng mga ex-Marines, tumanggap daw siya ng mali-malitang pera. Umakyat doon. Pagdating niya sa taas, wala na yung ex-Marines, wala na si Mike Defensor, tapos si Marcoleta biglang tumayo, umiskap. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung problema dyan. Saka ganito ang isyong pinag-uusapan ay anomalya sa flood control. Flood control anomalies, corruption. Ito daw mga ito daw mga ex-Marines na ito ang nakakaalam ng mga binigyan ng pera. Galing sa mga pera sa flood control. Yung mga anomalya sa flood control. Ang problema, ang sinasabi mong mga nagtumanggap ng mga pera, si Trillanes, si Laila de Lima, yung mga Makabayan Black, sila Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, si Father Flavie Villanueva, yun ang mga tumanggap ng mga galing sa flood control. Walang maniniwala doon. Ang malinaw dito, itong mga taong itong binanggit ko, Laila de Lima, Trillanes, Flavie Villanueva, yung Makabayan Black, si Congresswoman Franz Castro, yun ay mga talagang matapang na nagsusulong ng impeachment ni Sara. So lumalabas ngayon, hindi tungkol sa flood control ang na anomalya ang gustong isiwalat nitong mga itong mga ex-Marines na ito.
Gustong patahimikin yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara eh. Kaya ito mga kabunyog, dapat sana kung matapang sila, sisipot sila doon sa hearing ni Montulfo, ay ni Erwin Tulfo. 'Di ba may Marines doon na nag-aakusa na siya daw ang nagdala ng babae kay Erwin Tulfo? O di dapat aaten siya. Ay 'di ba Mr. Senator, ko ang nagdala sa iyo ng babae? Saan ko dinala? Sa ganitong lugar. Eh di ba ikaw pa nga nang nagbukas ng pinto eh. Sabi mo pa ganito eh. Yun, matindi yun, di ba? Matindi yun pagka ganun. Si Father Flavio Villanueva, dapat sasabihin ng ex-Marines, Father, huwag ka nang magsinungaling. Di ba nung pagpunta ko doon sa iyo, ang damit mo ganito, pumunta ako sa iyo ganitong oras, ang sabi mo pa nga ganito ganyan, at ito yung picture oh. Mga ganun. Yun talaga, yan, maniniwala ang tao diyan. Pero ngayon, nung patawag nila Cayetano, nandun sila sa kani Marcoleta. Pinagmamalaki pa yan ni Loren Ligarda, mga bayani raw. Sa patawag ni Erwin Tulfo, tapos wala sila. O di wala. Paano mo ngayon papaniwalaan? Alam niyo mga kabunyog, sa amin sa korte, Sa amin sa korte. Sa korte halimbawang ako yung akusado. Tapos ang testigo laban sa akin, halimbawa ay si Juan de la Cruz. Ngayon, si Juan de la Cruz ay present ng kalaban ko. Testigo siya. Ang tawag doon direct testimony. Ngayon, siyempre may karapatan naman ako sa pamamagitan ng abogado ko na kumprontahin siya, si Juan de la Cruz. Kasi testigo laban sa akin eh. Ang principle diyan, yung rights of the accused to confront the witnesses against him face to face. Bill of Rights yan. Yan ay constitutionally guaranteed na Bill of Rights. Bahagi ng Bill of Rights. The right of the accused to confront the witnesses against him face to face. O, di ba? Bakit? Idinidiin mo ako, hindi kita pwedeng ikumpronta. Wala yon. Kapag hindi na kumpronta ng akusado yung testigo laban sa kanya, kahit pa nakapag-testify na siya, aalisin yan sa records. Bakit aalisin yun sa records? Bakit aalisin sa records? Ay kasi nga, hindi naman nakumpronta nung accused. Unfair naman yan sa dun sa accused. Inakusahan mo, tapos yung testigo laban sa kanya, nag-appear, nagbigay ng kanyang direct testimony, tapos hindi makukonfront nung akusado. Ay aalisin yan, tatanggalin yan sa records. Kahit nag-appear siya, yung testigo, hindi pwede yun. O ganyan din yan. Parang itong mga testigong ito, inaakusa si Leila de Lima, si Trillanes, Flavio Villanueva, si Beatrix Luistro, sila Franz Castro. Okay, karapatan nila Franz Castro, nila Leila de Lima, nila Trillanes, nila Father Flavio Villanueva, kumprontahin ang mga ito. Ang problema, ayaw umattend